Hey guys, what's up? Topi Manalo po ulit and welcome back po sa channel natin. Gusto ko lang pong i-share sa inyo itong bagong purchase ko na accessory na nabili ko sa Shopee. Kung natatandaan nyo yung ating last video recording kung saan pinakita ko yung iba't ibang lens na ginagamit ko sa GoPro. Kung natatandaan ninyo, wala siyang sound, wala siyang live sound, hindi nyo naririnig yung background, hindi nyo ako naririnig na nag-i-explain, hindi nyo rin naririnig yung tunog ng motor. Sa kadahilan ng napakapangit ng sound. Hindi po siya magamit. As in, talagang ang pangit. Puro hangin, tapos muffled, tapos nagtataka ko, bakit gano'n? Bakit yung mga moto vlogging na videos na nakikita ko, hindi naman ganon. So, nagbasa-basa ako sa internet, nagtingin-tingin ako. Apparently, they are using either, one, they are using an external mic. So, syempre, external mic, kailangan kabitan mo yun ng device. Either yung GoPro na media mode, which is expensive, para nasa 4,000 yata, or yung tag 1,500 or 1,800 na kabitan lang talaga ng external mic. So, for me, nag-isip pa rin ako at naghanap pa rin ako ng mga ibang ways o ibang pamamaraan na mapapamura tayo. Hindi mapapamurang-mura, no? I mean, makakatipid. So, nakita ko to. Ayan, dito. Nakikita niyan? Foam siya. And apparently, they call this the Wind Slayer. Okay? So, guys, ito ay supposedly magbibigay ng proteksyon sa hangin na masasalubong natin. And at the same time, mag-record pa rin yung video or yung audio natin, yung pagsasalita natin, maririnig pa rin yung tunog ng motorsiklo, pero without the noise. Pero syempre, may mga settings tayo na kailangan baguhin sa GoPro natin, which is ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin. But for now, itong foam na to, na parang, ano yung mga nilalagay sa microphone? Yan. Itong foam na to, it cost me 70 pesos. So, ang gagawin nyo rito ay, ito GoPro natin, no? So, dapat natin gawin dito is, wait, tanggalin ko lang to. Yan. So, ito yung GoPro natin. Ipapasok lang natin siya and make sure na yung butas sa itaas nakatapat sa, kita ba? Ayan. Ayan, nag-focus. So, ito, tsaka ito, dapat mag-match siya, magtapat siya. Tapos yung ilalim, merong butas kung saan papasok tong mount. Tapos, yung power button sa gilid, meron din siyang butas, assigned ng butas. So, gagawin natin, papasok lang natin siya. Dahan-dahan, kasi iingatan po natin na, siyempre, na mabutas, mapunit, kasi foam lang po ito, mga kapatid. So, ayan po siya, mga kaibigan. Ayan. Kung makikita ninyo, nagi siyang bulky, nagi siyang may katabaan. Fit na fit naman siya. Snugly fit yung harapan, especially itong harapan na part, nakikita nyo. Ang importante kasi nito is masaraduhan niya or mablock niya ang kahit anong hangin na papasok dun sa front microphone, dun sa bottom microphone, at saka yung maliit na butas dito sa top. Meron diyang microphone. Tatlong klase yung microphone kasi sa ating GoPro Hero 9. So ngayon, meron tayo babaguhin na settings. All you have to do is to press yung, yan, kita nyo? Pupuntahan po natin yan, yung settings na yan. Tapos, syempre, press natin itong button na to. So, makikita nyo ngayon yung settings ng GoPro nyo. Dito po sa lower part, may makikita kayong raw audio. Make sure na naka-off po yan. Tapos, ang importante po dyan is itong part na to, yung wind, kailangan naka-off din. Kaya natin kailangan i-off yun, guys, is because si GoPro kasi, tinatry niyang i-record yung audio na as clear as possible yung salita natin. So by doing that, i-edit out niya or re-remove, tatanggalin niya
lahat ng pwede niyang i-capture at ang kukunin niya is yung malinaw na boses. Yun lang. Kaso mo, dahil nga nag-filter siya, minsan yung mga hindi na dapat niyang i-filter ay nawawala. Especially pag sa motovlogging, di ba, kailangan natin syempre yung sound na nanggagaling sa paligid, yung sound na nanggagaling sa motor, at yung sound na nanggagaling sa bibig natin. Ngayon, kung isiset po natin sa auto, hindi mangyayari yun. Never na mangyayari yun. Kaya kailangan natin is i-off yung wind para kukunin ni GoPro. Kumbaga parang inutusan natin si GoPro na i-record mo na lang lahat. Ako nang bahala dyan. Now, with the help of the wind slayer, hopefully, matanggal yung wind noise, at makuha niya yung gusto nating ma-achieve. Dahil nabago na natin yung settings, at nalagay na natin yung wind slayer, tara, testingin na natin. Okay, so yan. We are on our way to Maricaque. Stopover lang tayo ng Bukod. Pasama tayo ng Bukod. Tapos, uwi na rin tayo. Review natin kung ano magiging kalalabasan ng video natin. Pasalubong ako sa hangin. Especially dito sa part na to, kasi itong part na to yung open, yung wide open. Kaya ibang klase ang sampal ng hangin dito, as in sobrang lakas. Okay, kailangan natin putulin yung video dahil obviously it's a fail. Not really a fail. I mean, compared dun sa naunang video natin at titignan nyo yung video with the wind slayer, well, it's usable in a way na kailangan mabagal ka lang. Hindi ka pwedeng magmabilis. Kasi napansin ko, doon sa simula ng video natin, maganda naman naririnig yung salita ko, naririnig yung tunog ng background, naririnig nyo yung motor. May konting-konting hangin, pero once you hit siguro mga 30 kilometers per hour pataas, ayun na, naririnig ko yung and hindi ko alam kung meron lang ako kailangang i-adjust sa pagkaka-fit nitong foam or talagang ganun talaga siya in nature. Pero I think if you're going to ask me, this will be effective para sa mga nagbabike, no? Yung road bike, mountain bike, kung saan there's no high speed involved. Kasi ano ba naman ang average speed ng mga regular or ordinary bikers natin? 20-25 kilometers per hour ang takbuhan nila. And kahit humangin ng malakas, if you're driving na mabagal, I think hindi naman maaapektuhan yung video kasi fully equipped nung foam ng wind slayer. With motorcycle driving, motovlogging, I doubt na this will cut it. Kasi pangit, hindi maganda. Siyempre tayo gusto natin maganda. I do not recommend this product sa magmo-motovlog. Ngayon, I'm left with no choice but to either go with the route of buying yung sakit sa bulsa media mode or yung microphone adapter ni GoPro. So wala na ako ibang choice kung hindi yun lang, or meron pa ako isang gustong testingin kasi meron ako dito ganyan. This is the Feynodi wireless lavalier. So pwede ko siyang gamitin, ikakabit ko lang siya sa mobile phone ko, tapos magre-record ako ng separate audio, gagamitin ko to, which I will be testing, and
i-upload ko yung video ng testing ko. Tignan natin kung maganda yung magiging output. Ang problema lang doon, kaya ayoko nung route na yon is because maraming editing, mag-download pa ako ng audio separate, tapos kailangan i-match ko siya, itapat ko siya. So, masyadong ma-hassle. But, para makuha natin or ma-achieve natin yung gusto natin, syempre, kailangan natin mag-exert ng effort. So, yun na lang yung aking last option, last resort para hindi ako gumastos. Hope you like yung video natin, mga kapatid. Sana may natutunan kayo. Pa-thumbs up naman po dyan. Also, kung may iba pa kayong suggestion na pwedeng gawin, no? I'm open to suggestion. Sulat nyo na doon sa comment section natin. Tapos kung bago pala kayo rito sa channel natin, invite ko kayo na subscribe naman kayo. Palakihin nyo naman yung community natin para konting tulong sa mga maliliit na YouTuber na tulad ko. Okay? Again, maraming salamat po kung nakarating kayo dito sa last part ng video natin. Topi Manalo, until next time po, kita-kita kits po tayo. Bye-bye.